Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa 19 na linggo ng karaniwang panahon ng simbahan, sinasabi ng Ebanghelyo, ang mga salita ni Jesus, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Sa Kanya tayo patuloy na umiiral, at bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang sa banal na Eucharistia, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ipinadala ka ng Ama dahil sa laki ng Kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka ng isang marahas na kamatayan sa krus upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay at pananagutan namin ang lahat na aming ginawa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo na Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng ritama at nanalangin ng ganito: Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain, napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butin. Panginoong butin. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa.
Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoon na butihin, Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo bilang paggatang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit? At sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yung nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit
ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ito, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong June 23, 1973, 48 years na ang nakaraan, inordinahan po ako bilang pare. Pinatong ng obispo ang kanyang mga kamay sa aking ulo. Tapos ang seremonya, pinagnilayan ko yung nangyari at sinulat ko yung aking napagnilayan. Yung realization ko, buong buhay ko, hinahanap ko ang Diyos. Noong naordinahan ako, natuklasan ko, siya pala ang naghahanap sa akin. Yun na rin ang sabi ni Saint Augustine. Sabi niya, you would have not searched for God if God has not found you first. Hindi mo man lang siya hanapin. Andun na siya kaagad. Siya ang unang nakatuklas sa iyo. Sinusulat nga niya yung pangalan sa palad niya, yung pangalan mo. Sabi rin ni St. Thomas Aquinas, lahat ng mga pag-iisip na bago na natutunan ko habang ako ay nakaluhod. At yun ang nais kong bigyang diin sa aking pagbabahagi ngayon. Eucharistia. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa ikabubuhay ng sanlibutan, bibigay ko ang aking laman. Paano mo maintindihan yan? Paano ka makakalapit kay Jesus pag tinanggap mo siya? Hindi ka makakalapit kung wala ang Diyos, kasi si Jesus na mismo ang nagsasabi dito sa Ebanghelyo. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. So, pangunahing tungkulin natin, hilingin natin sa Ama na ilapit niya tayo kay Jesus. Sapagkat yung lalapit kay Jesus ay muli niyang bubuhayin sa huling araw. At sinabi pa ni Jesus, galing ni Jesus, ang dami, alam niya ang Old Testament eh. Itong kanyang sinabi, nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Diyos ang magturo sa kanila, Isaiah 54:13. All children, yung ibang English translation, yung mga, lahat ng inyong mga anak, tuturuan ng Diyos. Pagkatapos, sabi ni Jesus, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Dalawang bagay. Makinig ka at matuto ka. Minsan kasi nakikinig tayo, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Dami-dami na nating sermon na narinig. Dami-dami na nating spiritual book na nabasa. Uma-attend ng mga retreats and recollection. Natuto kaya tayo? Examination of conscience, ito ngayon. Pero babalikan natin yon na itong sinabi ni Jesus, hindi natin maunawaan hanggang hindi Ama ang nagtuturo sa atin. Yung mga seminarista, 4 na taon yan, filosofiya. 4 na taon yan, teolohiya. May nagkakasala pa rin dyan. Bakit? Hindi natututo. Hindi talaga nakinig sa Ama. Pagdasal natin yung mga pare, dahil St. John Mary Vianney noong August 4, na sana sila, kami, ang unang makinig at matuto para titimo sa kaibuturan ng kanilang puso itong sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon.
Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama. Sapagkat nauna siyang naghanap sa atin. Hindi mo man lang siya hahanapin, gaya ng sinabi ko kanina, sabi ni St. Augustine, kung hindi kanya nahanap na. You would not have searched for God if God had not found you first. Pare ka? God found you first. Kaya tinatawag yan na calling eh. May tumawag sa iyo eh. Hindi ka naman magsabi na, magpare ako. Gusto ko lang. Tinawag ka. God found you first. Naging ina ka ng tahanan. Tinawag ka ng Diyos. Alagaan mo yung mga anak ko. Palakihin mo na ayos siya. Naging doktor ka, engineer o teacher, ganun din. Nahanap ka na ng Ama. Kaya mo siya hinahanap bilang pare, bilang nanay, bilang doktor, bilang engineer, bilang manager, bilang teacher. Nahanap ka na ng Diyos. Magpakatotoo ka sa pagtawag ng Diyos na yan. Minsan ang hirap maulinigan ang kanyang pagtawag. Kaya yung mga seminarista, 10 taon niyan bago ordinahan. At pag naordinahan na, bago ordinahan, magsasabi ang obispo sa rektor, yung namamahala ng seminaryo. Under niya yung mga professors, spiritual directors, apostolate directors, tatanungin ng obispo. Natitiyak mo ba na itong mga uordinahan, karapat dapat maging pare? Ang sagot ng rektor, bawat pagkakataon, every time, sasagutin niya, quantum fragilitas humana sit. SCIT. Hanggang sa maabot ng karupukan ng tao, karapat dapat sila ordinahan. Saka lang ordinahan ng obispo. Kaya mahirap minsan maulinigan ang pagtawag ng Diyos. Kaya maraming nagseminaryo, isa lang sa 10 minsan ang naordinahan dyan. Pero pagtawag pa rin sa mga ex-seminarians, yung inilagi nila sa seminaryo. Kakausap, pumupunta naman dito yung mga dating nag-aral dyan sa Christ the King. Life-changing. Kahit na may mayaman na sila, may mga profesyon na, malalaki na yung mga anak nila, lolo na nga yung iba, lagi nilang inaalaala yung nangyari dito. Kaya pagtawag pa rin. Kahit hindi ka naging pare, pagtawag pa rin sa iyo. Kaya yung mga nanay, yung mga tatay, nahanap na kayo ng Diyos. Yan ang gusto niyang gawin ninyo. Yan ang kanyang pagtawag sa inyo. Diyan ninyo siya mas malalim pang makikilala. Yung ikakasal, yun lagi kong sinasabihan. As you give yourselves to each other, God should be in the midst of you. Love is discovery without end. When the searching stops, the love dies. Kahit nahanap ka na ng Ama, tumigil ka ng iyong paghahanap, maaring hindi mo na marinig ang pagtawag. Kaya kailangan magiging tapat tayo. Kailangan may panahon tayong inilalaan sa panalangin. Kaya ang namimiss ng marami, yung pumasok sa simbahan, dahil lockdown na naman, 1 taon at kalahati na. Kasi marami ring kakilala ako galing sa ibang relihiyon. Pag pumasok daw sila sa simbahang Katoliko, yung nararamdaman nila, yung silence, yung mystery, yung transcendence, parang may mystical experience sila. Kailangan natin yan para makikilala natin ang Ama. Huwag na lang puro social media ang ating ginagawa. Tapos na naman
ang Olympics. So maglaan tayo ng kaunting panahon para sa Diyos. Sapagkat, kaya ganyan ka ngayon, naghahanap sa Kanya, siya ang unang nakahanap sa iyo. You would not have searched for God if God has not found you first. Be a good mother, be a good father, be a good teacher, be a good lector, Eucharistic minister, be a good volunteer in the social service and development ministry, in the shrine of Jesus, the divine word. Pagtawag ng Diyos siya. Diyan ka mapalapit kay Jesus. Sabi sa Ebanghelyo. Kung hindi dalhin tayo ng Ama na nagsugo kay Jesus, walang makakalapit kay Jesus. So ngayong linggo, panalangin natin na sana nahanap na rin tayo ng Diyos, magpapatuloy tayo ng paghahanap sa Kanya. Maging tapat tayo sa Kanyang pagtawag sa atin. Hilingin natin. Noonawaan talaga natin itong sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. Magsitayo po. Pahayag po natin ang ating pananampalataya sa Diyos na nagpadala ng Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa oras ng ating pangangailangan, nariyan ang ating amang nasa langit. Hindi nakakalimot sapagkat nahanap na niya tayo. Hilingin natin na maging tapat sa kanyang pagtawag. Dumulog tayo sa kanya upang pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob na makapagbigay buhay din sa kapwa natin tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin, maging daan nawa ito tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayanang Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumaong, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, Ikaw ang pinagbumbulan ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong sambayanan tungo sa pagpapagabanal upang sa aming pagsunod sa iyo, mapalapit mo kami kay Jesus na iyong anak na buong pusong nag-aalay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay. Siya na nabubuhay, kapiling mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Idatun miken ka, Apo, sagsagot mi nga nanungo, pagyaman miken ka, managparapor nga Ama, awatem ida, daytoy tinapay pasantuem kumang, ket daytoy arak nga itaidaton miken ka, ket sapay la kuma kamay kariday ti padayan, apang supapak mi kinadungom o Ama. Idatun miken ka, Apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka, managparapor nga Ama, awatem ida, daytoy tinapay pasantuem kumang, ket daytoy arak nga itaidaton miken ka, ket sapay la kuma kamay kariday ti padaya, apang supapak mi kinadungom o Ama. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manawing lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manawing makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanang Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya, samantalang naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyihin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, inaalaala namin ngayon ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit. Samantalang aming hinihintay ang kanyang muling pagbabalik. Kaya bilang pasasalamat sa iyo, nialay namin ngayon sa iyo itong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo ng kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo
maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose, kanya esposo, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging makikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, na aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at mga pare, at ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalong-lalo na ang namatay dahil sa COVID-19. At ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang malib, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo ngayon sa ating Amang nasa langit, na mapalapit tayo sa Kanyang anak sa pamamagitan ng panalangin na si Jesus na Panginoon natin at Diyos ang nagturo sa atin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko
ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ay pinika, tinirang upang mahalin, nang mamunga at bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Nalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Fernandez, Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng mapakapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang banal na diwa sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat. Samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang banal na diwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. O Maria, nalimnos ka, nalasbang napintas ka, himnas mo